Bigla akong nakadama ng matinding takot habang hinahanap ko si Laureta. Wala ito sa lugar kung saan ito tumatambay madalas. Wala akong makitang Laureta sa daraanan ko. Isang lumaragasang sasakyan ang nakasalubong ko. Tila lumilipad ito sa bilis ng pagpapatakbo. Kotse ba yun ni Kuya Fernando? Mabilis na pinaharurot ko ang kotse patungo sa direksyon na pinaggalingan nito. Itinabi ko ang kotse ko at mabilis na bumaba. Kinuha ko ang flashlight sa compartment. Habang iniilawan ang paligid napansin ko ang bag na nasa lupa. Kinuha ko ito, humigpit ang hawak ko sa bag nang mapagtantong kay Laureta ang bag na iyon. Laureta, Laureta, nasaan ka na ba, Laureta? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Tinukod ko ang isa kong kamay sa damuhan. Malagkit na basang bagay ang aking nadantayin. Tumayo ako at iniilaw ang flashlight sa kamay ko. Laking gulat ko nang makita ang dugo sa kamay ko. Sariwa pa ito, bumilis ang kabog ng puso ko. Bumaba ako sa damuhan para tingnan ang paligid. Tumambad sa aking harapan ang nakadipang babae. Nakatali ang dalawang kamay nito. Para akong nauupos na kandila sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa babae. Hinawi ko ang buhok nitong nakatabing sa mukha nito. Laureta. Napaluhod ako sa kinatatayuan ko, hindi ko alam ang aking gagawin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig para akong mamamatay. Niyakap ko si Laureta. At marahang tinapik ang pisngi. Please, gumising ka. Niyugyug ko ang magkabilang balikat nito. Inilapit ko ang tenga ko sa puso nito. May pintig pa, mabilis ko itong binuhat at isinakay sa kotse ko. May tama ito sa likuran tapat ng puso nito. Sino ang gumawa nito sa'yo, Laureta? Gumalaw ang kamay nito habang nakahiga sa backseat. Mabilis kong pinatakbo ang kotse ko. At dinala ito sa malapit na hospital. Kinarga ko ito at mabilis na ipinasok sa hospital. Sinalubong ako ng mga staffs at mga doktor. Ibinaba ko si Laureta sa bed stretcher at hinarang na ako ng mga nurse na pumasok sa loob. Wala akong nagawa kundi ang maghintay. Mabilis kong kinapa ang cellphone ko at idinayal ang numero ng pulis na kilala ko para magtungo rito sa hospital. Wala akong ideya kung bakit ito nangyari kay Laureta. May kagalit ba ito? May kinalaman ba si Christina dito? Lumabas ang doktor at agad ko itong nilapitan. Ano mo ang pasyente? Asawa ko, Dok. Kumusta ang lagay niya? Nakuha na ang balang tumama sa likuran niya. Mabuti na lamang at hindi ito bumaon sa puso niya. Ligtas na ang misis mo. Kailangan lang siyang masalinan ng dugo dahil sa maraming dugong nawala sa kanya. Maraming salamat, Doc. Walang anuman. May nakita. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor. Pinayagan ako ng mga nurse na pumunta sa loob ng ICU kung saan ito inilipat. Wala pa rin itong malay. Hinawakan ko ang kamay ni Laureta. Parang pinipiga ang puso ko habang tinitingnan ito. Pinahid ko ang luha ko habang nakadikit ang kamay nito sa pisngi ko. Hindi ka na muling mapapahamak, Anika. Mahal na mahal kita. Nagising si Laurea na masakit ang buong katawan. Naroon sa tabi ko si Emilio, hawak nito ang kamay ko habang nakaupo itong natutulog sa tabi ko. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nandito. Marahan akong gumalaw. Nagising ito sa ginawa ko. Niyakap agad ako nito, tumulo ang luha ko, akala ko katapusan ko na nun at hindi ko na siya muling makikita pa. Thanks God at gising ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa iyo, Anika. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Anika, maang kong tanong. Ikaw si Anak Ronquillo. Ikaw ang kababata ko, ikaw ang taong mahal. Ako si Laureta, at hindi ako si Anika. Dumating ang doktor na sumuri sa kalagayan ko. Sinabi nitong maayos na ako, isang buwan din pala akong walang malay at lamagay sa kritikal na kondisyon. Si Fernando, siya ang nagtangkang patayin ako dahil ako raw si Anika. Pero hindi yun totoo, ako si Laureta at hindi ang isang katauhan na hindi ko kilala. Matapos kang barilin ni Kuya Fernando, naaksidente siya. Nahulog ang kotse niya sa bangin. At dead on arrival na nang isugod dito sa hospital. Napagbayaran na ni Kuya Fernando ang ginawa niya sa iyo, Anika.
Kung ako nga si Anika, ibig sabihin pinsan ko ang meron na yon. So magiging close pa pala kami nito. Nakadama ako ng matinding gutom. Lumabas ang doktor na samuri sa akin pero kinausap muna nito si Emilio sa labas. Nagtagal ang mga ito sa pag-uusap. Nakaramdam ako ng gutom habang nakatingin sa glass window ng hospital room. Pinilit kong bumangon at pinagtatanggal ang mga hose na nakakabit sa ilong at kamay ko. Okay naman na ako isa pa, hindi naman siguro ako mamamatay kapag inalis ko lahat iyo. May nakita akong prutas sa tabi ng upuan. Kinuha ko ang mga iyon at nilantakan. Nagulat pa si Emilio sa ginawa ko. Ano bang ginagawa mo? Baka kung mapano ka. Gutom na ako, isa pa isang buwan na akong walang tae walang kain. Kaya gutom na gutom ako. Ano ba kasing pinag-uusapan ninyo ni Doc? Sinabi lang niya na pwede na kitang ilabas. Sa lahat ng naging kritikal ikaw lang yata ang ganyan ng magising. Parang walang nangyari, hindi mo ba alam na sobra akong nag-alala sa'yo? At nung nakita kitang halos patay na, gumuho ang mundo ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa'yo, Anika. I lost you once, hindi ko na kayang mawala ka pa ulit. Sus, itinulak mo nga ako para layuan ka kaya kasalanan mo ang nangyari. Bigla niya akong niyakap. Sorry, itinulak ko siya. Huwag kang ganyan, baka mahalin kita tapos hindi mo naman ako kayang mahalin. Hinawakan nito ang mga kamay ko. I loved you too. Mahal mo ako dahil nalaman mo na ako si Anika. Gusto kong mahalin mo ako dahil ako si Laureta Damasco. At hindi bilang isang kaibigan mong mahal mo na noon pa. Mabubuhay ako bilang si Laureta dahil hindi pa bumabalik ang mga alaala ni Anika sa akin. Aayusin ko lang ang mga hospital bills pagkatapos nun uuwi na tayo. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ng mga prutas habang iniisip kung tama ba ang mga sinabi ko rito. Tahimik si Emilio habang minamaneho nito ang kotse nito. Pinayagan na kami ng doktor na umuwi pero araw-araw pa rin ang check-up ko para masiguro na magaling na talaga ang operasyon sa puso ko. Hindi nagsasalita si Emilio, marahil iniisip nito ang sinabi ko. O di kaya nahihiya ito dahil sa nangyari. Gusto kong maramdaman na mahal niya ako dahil ako si Laureta hindi bilang si Anika. Dahil sa tingin ko ang katauhang iyon ay wala na. Mahal nagugutom ako. Malapit na tayo sa hasyenda ninyo. Ipinaghanda ka ni Lola ng mga paborito mong pagkain noon. At yung mga pagkain na paborito mo ngayon. Emilio, ano ba ako dati? Ano ba ako bilang si Anika? Simple ka lang at hindi maarte. Kasalanan ko kung bakit ka nawala noon dahil nawala ako sa tabi mo. Ayoko sanang pag-usapan ang bagay na yan. Isa pa ayokong maalala ang nakaraan. Hindi na ito kumibo pa hanggang sa makarating na kami sa hasyenda. Tinulungan niya akong bumaba sa sasakyan nito. Agad akong sinalubong ng mga katulong at ni Doña Susana. Apo, niyakap niya ako ngunit alangan akong yamakap sa kanya. Ngunit wala akong nagawa dahil alam kong matagal itong naghintay na mahanap ako. Nasabi ni Emilio na sobra itong nag-alala sa akin sa nangyari. Araw-araw itong dumadalaw sa hospital para bisitahin ako. Lola, tawagin mo akong Lola. Lola, ngumiti ito ng malapad habang hawak ang kamay ko ay inaya niya ako sa loob ng mansion nito. Naroon sa loob si Christina, sobrang ikli ng suot nitong short at nakatube pa. Dinaig pa yata ang mga sexy stars na nasa TV. Agad nitong nilapitan si Emilio ngunit lumayo naman ito rito na lihim kong ikinangiti. Sa tabi ko umupo si Emilio habang sa harapan ko naman si Christina. Si Lola Susana ay umupo sa gitna at siya ring naglid ng dasal bago kami kumain. Halos iabot na lahat ni Emilio sa akin ang lahat ng mga ulam. Nakatingin lang sa akin si Christina at panay ang papansin kay Emilio. Bagay kayo ni Emilio. Lola, I hate you. Hindi pwede na sa kanya si Emilio. Paano naman ako? Christina, mag-asawa sila before we know na siya si Anika kaya walang masama doon. To be continued pala ang contract ko kay Emilio. Nasa po ko ang puso ko. Lola, hindi sila mag-asawa. Christina, look at yourself, maraming magkakagusto sa'yo. Kung nagpanggap man sina Anika at Emilio,
Wala akong nakikitang masama doon dahil sa nakikita ko ngayon. Mahal na nila ang isa't isa. Tiningnan ko si Emilio at nagkibit balikat ito. Habang inis na inis naman si Christina na nasa tabi ko. Lihim namang napangiti si Emilio sa mga ikinilos ni Laureta. Taliwas sa mga sinabi nito ang nararamdaman ko. Alam kong mahal niya ako pero mahirap para dito na mahalin ako dahil nabigla ito sa sinabi ko. Pero maghihintay pa rin ako hanggang sa maniwala na itong mahal ko siya. Nang matapos ang masayang tanghalian ay nagpasya si Lola Susana na ilibat si Laureta sa hasyenda. Ipinakilala nito ang dalaga bilang apo at ang pagtawag ng mga kasambahay dito bilang heredera. Ngunit hindi iyon gusto ni Laureta. Simple lamang ang naging buhay nito kasama ang mga ordinaryong tao kaya naman nasanay ito sa hirap ng buhay. Nilapitan ako nito ng sandaling malayo sa abuela nito. Emilio, ano yun? Bakit hindi mo nalang sabihin na hindi talaga tayo mag-asawa? Isa pa bago ako na aksidente sinabi ko na naman sa iyong hindi na kita tutulungan. Hindi ako pumayag. Hindi naman yata fair yun sa sitwasyon ko ngayon. You're still my wife. At walang magbabago doon. Hihintayin ko ang sagot. She's so innocent. Wala itong nagawa kundi sumunod sa akin. Paano naman yung kalayaan ko? Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong huminga ng malaya. So, hindi ka makakahinga kapag kasama mo ako. Then, stay with me kung ganun baka ikamete mo. Seryoso ako. Seryoso din ako. Hindi ko hahayaan na mawala ka ulit sa akin, asawa ko. Bahala ka sa buhay mo basta gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Go on, sasamahan kita. Ninas ko yata ito kaya bigla na lang umalis. Okay na ba kayo ni mama mo? I mean ng mga magulang mo. Nasabi mo na ba sa kanila ang totoong relasyon nating dalawa? Emilio, huwag mo naman sanang gawing komplikado ang lahat. Huwag nating gawing biro ang sitwasyon natin. Alam naman ni Papa na sa una pa lamang nagsisinungaling na ako sa kanya. Pero si Mama, hindi pa niya alam. Pupunta sina Mama at Papa rito to visit US. I mean me. Gusto kong tutuhanin ang lahat, Laureta. I want you to be my wife. I know hindi madali ang sinasabi ko. May mga problema pa na dapat unahin, ang paghahanap mo sa parents mo, at kilalanin sila. At napaka-selfish ko. Hindi makapaniwala si Laureta sa sinabi ko na gusto kong tutuhanin ang lahat. Pagbalik namin sa mansion may naghihintay na bisita si Laureta. Nagulat pa ako nang bigla na lang nitong yakapin ang asawa ko. Si Laureta, hindi talaga mapagsabihan ang lalaking ito. Resty, paano mo? Sabi ko na nga ba ikaw si Anika? Christina called me yesterday, sinabi niya na darating ka dito. Kumusta ka na? Okay ka na ba? God, I'm so thankful na ligtas ka na. Relax, buhay pa naman ako at thank you sa pag-aalala mo sa akin. Nilapitan ako nito at gustong makipagkamay pero hindi ko tinanggap. Lola Susana, salamat sa pag-aalala sa apo ko. Wala po yun, Lola. Anything for Laureta. Tinabihan ni Emilio si Laureta. She's my wife. And I can do anything for her. Seriously, ha? Resty, Lola, mag-usap lang ho kaming dalawa. Inilayo nito ang lalaki sa akin. At ano naman ang pag-uusapan nila? Sasabihan ko ang maid na dalhin kayo ng inumin. See how desperate you are, bulong ni Christina. Hindi ko na malayan ang paglapit nito sa akin. Well, I'm not desperate. Let's see. Nakikita mo naman siguro na may gusto si Resty kay Laureta. Yet even her. Emilio, umamin ka na kasing nagpapanggap lang kayo. Kaysa naman pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa kanya. Do you still think that she loves you? Hindi ako nakasagot kay Christina. Ang katahimikan na iyon ay nangangahulugang hindi. Better to live now dahil mukhang seryoso ang usapan nila. By the way, nakalimutan kong sabihin. Sinabi ni Resty na alam na niyang hindi kayo mag-asawa ni Laureta and Laureta said that to him. Nagulat ako sa sinabi nito. Ibig sabihin nun malaki ang tiwala ni Laureta sa lalaking yun. Hindi ako aalis dito hanggat hindi umaalis ang makong na yan.
Sinadyang kausapin ni Laureta si Resty para may dahilan ako para makalayo dito. Nagiging marupok kasi ang puso ko kapag kasama ko si Emilio. Nakatingin pa rin siya sa atin. Yes, hindi yan aalis kahit paabutin tayo dito hanggang gabi. Honestly, ayoko ng setup na ito. Nagiging panakip butas kasi ako. Resty, you know that I like you. The very first time that I saw you. Ako ang unang nakakilala sa'yo na ikaw si Anika. Palagi kitang dinadalaw sa hospital pero palagi akong pinapaalis ni Emilio. I know na mahal ka niya, lalaki ako Laureta. Liligawan kita at hindi ako nagbibiro. Kahit pa sabihin ni Emilio na asawa ka niya. Hindi ako titigil. Ayoko sanang sabihin na oo at ayokong sabihin na hindi pero ayokong paasahin ka. Resty, gusto kitang maging kaibigan at ayaw kitang masaktan. You still loved him. Pero hindi niya ako mahal bilang si Laureta. Nakikita lang ninyo ako bilang si Anika. Isang mayaman na heredera, galing sa angkan ng mga mayayaman. Nakikita lang ninyo ako bilang kababata ninyo noon hindi bilang isang simpleng tao ngayon. Hindi ako si Anika na kinagigiliwan ninyo noon, ako na ito bilang si Laureta Damasco. Niyakap ako nito ngunit itinulak ko siya. Masaya akong malaman na may isang taong nagmamahal sa akin. Pinahid ko ang luha ko at pilit na ngumiti. Hindi kita mamadaliin, Laureta. Basta nandito lang ako palagi para sa iyo. Mauna na ako, just call me kung may problema ka. Handa akong tumulong. Tumayo na rin ako at inihatid ito sa gate at saka nagpaalam. Pakisabi na lang kay Lola Susana na umuwi na ako. Okay sige. Alam kong mahirap para dito ang sinabi ko pero yun ang totoo. Ayokong magsinungaling dito lalo na't sobrang bait nito sa akin. Huminga ako ng malalim at nilampasan si Emilio na nakatingin sa akin kanina pa. Mukhang seryoso kayong dalawa, umuwi ka na. Pinigil nito ang kamay ko at hinilayon. Mabilis na naisandal niya ako sa pader habang nakatukod ang isang braso nito. Mas gwapo naman ako sa Resty na yon. Mukhang hindi yun totoo. Kumunat ang noo nito, so ipinagpapalit mo ako sa lokong yon. Wala tayong relasyon, Emilio, kaya wag kang overacting. Inilapit nito lalo ang mukha sa akin. Kung ganun, liligawan kita. Pakiramdam ko kailangan kong bumalik sa hospital. Kailangan kong magpa-confine. See, namumula ka. Liligawan kita hanggang sa mapasagot kita at hanggang sa malaman mong mahal kita bilang ikaw at hindi bilang si Anika. Uuwi na rin ako, babalik ako bukas para manligaw. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Ano yun? Nakakainis. Wala bang goodbye kiss dyan bago ako umalis? Tatawagan ko si Christina. Tumawa ito at saka sinenyasan si Manong Ambo na buksan ang gate. Hindi ko na hinintay na makapasok ng kotse si Emilio. Pumasok na ako sa loob ng bahay at tinungo ang kwartong nakita ko noon. Sa muli kong pagbabalik sa bahay na ito, kailangan kong malaman kung anong nangyari kay Mama. Isa pa kailangan kong malaman kung okay ba sina Emilio at mga kaibigan kong naging trabahador ni Tito Fernando. Sana maayos lang sila, kabisado ko pa naman ang landline ni Manang Saning, ang tindera na kapitbahay namin. Minabuti kong kausapin si Ernie. Akala ko girl patay ka na. Ilang linggo na kitang tinatawagan pero nakapatay ang cellphone mo. Ano nang balita sa'yo, kumusta ka na? Ay hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Alam mo ba si Manang Saning, siya ang napangasawa ni Gooding. Yung gurang na yun pumatol pa sa bata. Masaya akong sila ang nagkatuluyan, girl. Heto okay lang naman ako humihinga pa. Teka nga pala, nabalitaan ko, patay na si Fernando, yung owner ng pabrika na pinagtatrabahuhan ni Gooding at Elio. Ay oo tigok na. Mabuti nga nakarma na. Langyang yun, siya pala ang killer na pumatay daw sa apo ni Doña Susana ba yun? Usap-usapan kasi dito sa atin. Sabi ko naman baka hindi totoo pero girl totoo pala. Sayang lang pagpapantasya ko noon, killer pala. Tiyak na matutuwa ito kapag nalaman nito na ako ang nawawalang apo ni Doña Susana. At alam ko ring iiyak ito kapag nalaman na muntik na akong mamatay. Ernie, baka pwede kang mamasyal dito.
Birthday kasi ng amo ko sa linggo, nag-imbita ng mga tao. Girl, may mga lechon, yung favorite natin. Sabihan mo rin sina Elio, Guding at mga tropa pati na rin si Manang Saning at si Tio Ambo. O sige sabihan ko sila. Pwede ba mag-take out? Naku minsan lang yan baka hindi na maulit. Kung alam mo lang Ernie nakaarawan ko yun bilang si Anika tiyak matutuwa ka. Oo kahit isang buong baboy pa girl. Teka nga pala, hindi na ba nagtatrabaho sina Guding sa pabrika? Nagtatrabaho pa rin, kinuha sila nung lalaki na niloko mo noon. Yung pogi na mukhang artista. Si Emilio, tama, yun nga. Naku, ang bait pala nun, at saka hindi na mga simpleng trabahador sina Guding. Sila na ang mga ginawang kanang kamay ni Sir Emilio. Pinagamot nga niya si tatay at wala siyang binuwa sa sweldo ko bilang designer. O, designer ng mga kurtina. Kung ganun, si Emilio ang tumulong sa mga taong importante sa akin. Girl, gusto pa sana kitang makausap pero kailangan ko ng ibaba. Mahaba ang pila sa telepono. Basta pupunta kami dyan sa linggo, asahan mo na marami kami. Masaya akong makikita kong muli ang mga taong importante sa akin. Kinabukasan ay maaga akong sinundo ni Emilio sa bahay ni Lola. Hindi man ako pumayag sa gusto nitong mangyari na ipakilala ako sa mama nito ay nagpumilit pa rin ito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko at tumanggi sa nararamdaman nito dahil ang totoo, gusto ko. Tikom ang bibig ni Lola sa aking namayapang ina. Kapag nakikita ko ang larawan nito sa may sala ay umiiwas sa akin ang aking lola. Hindi ko alam pero baka sa mukha ng matanda ang lungkot. Simpleng vestido lamang ang aking suot at nakasuot ng flat sandals. Pinagpapawisan ang mga kamay ko at mabilis ang pintig ng puso ko habang tumatakbo ang kotse na minamaneho ni Emilio. Naiinis ako rito pero hindi ko naman siya maaring takasan dahil bihag na nito ang puso ko. Pagpasok namin sa loob ng bahay ni Emilio, bumalik ang alaala noong unang araw ko na maging asawa nito. At iyon ang pinakamasayang naging parte ng buhay ko bilang isang babae. Hinawakan ni Emilio ang kamay ko at saka ako tiningnan. Okay ka lang? Mukha ba akong okay? Pagdating namin sa may sala ay tumayo ang isang matandang babae. Iyon marahil ang mama ni Emilio, mukha itong mata pobre. Nakangiti sa akin si Tito Militon habang papalapit ako. Nagmano ako rito at hindi naman tinanggap ng ginang ang kamay kong nakalahad. Sino siya, Emilio? Siya ang asawa ni Emilio. Saring, sagot naman ni Tito Militon. Kumunat ang noo ng ginang at mukhang dismayado. Asawa, at kailan pa nag-asawa si Emilio? Saring, saway ni Tito Militon sa asawa nito. Nasa po ko ang aking noo na pinagpapawisan sa nerbiyos na aking naramdaman. Mama, huwag naman sana ninyong ituring na ganyan si Laureta. Gusto kong sabihin sa inyo na siya ang taong mahal ko. Kaya huwag ninyong ipagpilitan na si Christina ang. Tumawa ang ginang at bigla akong niyakap. I'm sorry iha, gusto ko lamang takutin itong si Emilio. Anyway, alam ko naman na hindi ka talaga niya asawa. Nasabi na sa akin ni Militon. At nasabi na rin sa akin ni Manang Talia na ginawa lamang iyon ni Emilio dahil sa kagustuhan kong may kasal siya kay Christina. Muntik na akong atakihin ng nerbiyos kanina pero mukhang ako naman ang naisahan ngayon. Tiningala ko si Emilio na nagulat din sa ginawa ng mama nito. Masaya ako na nakilala na ni Emilio ang tunay na magpapaligaya sa kanya. Siya na lamang kasi ang walang asawa kaya naman pinipilit ko na siyang magpakasal kay Christina. Simply because I know Christina is a good person. But he loves you, that's the difference. Pero mama, I thought na. Tumayo si tita Saring at hinawakan sa balikat si Emilio. You thought na magagalit ako. Yes, that's right. Kung hanggang ngayon wala ka pa ring desisyon sa buhay mo. I don't want to see you suffer again. Mama, si Laureta ay si Anika Ronquillo. Sabay na tumingin sa akin ang mga magulang ni Emilio. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ikaw si Anika Ronquillo. Gulat na tanong ni Tita Saring na nanlalaki ang mga mata. Pero hindi ko pa po naalala ang nakaraan ko bilang si Anika. Ako po si Laureta Damasco. Mama,
Well, hindi na muling nagtanong ang mga ito at masaya na lamang silang nagsalo sa pananghalian. Panakanak ang sinusulyapan ako ni Emilio at malapad itong ngumingiti. Lihim